Okay. Hello po and welcome sa isa na namang walang kakuwenta-kuwentang video natin ngayong araw. And for today's video, gusto ko lang sanang pag-usapan itong issue ng scamman dito sa social media na may lumalabas ngayon, may kumakalat na balita. Dito, eto, share natin 'to. Itong post ni Bernadette C. Smith. Okay, kita niyo ba? Itong mga post ni Bernadette C. Smith ay mga parang nagiging whistleblower siya ng mga kung sinong mga scammer sa online, nagpapakalat ng mga katulad ng nangyari kay Yexel and kay Mikey, yung scam na gano'n, okay. Nagpo-post siya sa Facebook page niya na kung naglabas pa rin nga siya ng matrix, ng kung sinong boss, kung sino yung mga influencers na kasali sa mga scam na ganyan, okay. Tapos na-topic na rin ni ano, ni attorney 'to, ni Attorney Libayan, okey? So, nakita niya yung siguro napanood niya yung post ni Attorney Libayan, tapos eto nag-post din siya sa page niya ni Bernadette C. Smith. Okey, nakalagay, "Attorney baka mapahiya ka, 'wag kang sumawsaw, strategist kami." Ayan. Kasi na-feature ni attorney 'to sa live niya sa YouTube at saka sa Facebook, and napag-usapan nga ni attorney yung mga pinatatamaan ni Bernadette S. Smith. Kasama na diyan si Alodia Gosingfiao. Pero sa tingin ko, kasi parang katulad ng mga normal na bashers, yung alam mo yun, puwede ka mang-bash ng hindi ka liable sa ano, sa mga pinagsasasabi mo. Alam mo yun, etong si Bernadette C. Smith hindi natin alam kung totoong tao nga siya, okey? Share ko rin yung finisher na video ni attorney dun sa live stream niya. Okey, ito yung buong post ni Bernadette C. Smith dun sa Facebook page niya na, nung tinignan natin nung isang araw o kahapon yata yun, na-delete na rin itong post na 'to. Pero tignan natin kung ayan, ewan ko kung nakikita niyo, nakalagay, "Attorney baka mapahiya ka, huwag kayong sumawsaw, strategist kami. Whatever we do, delete, repost, fake news, strategy yan para mahuli sila. We work underground. Come file me a case." Ikaw na mag-represent sa kanila kasi ngumaungaw ka. O baka naman nalasahan mo na din ang scam fund, okey? Ito yung post ni Bernadette C. Smith na pinaparinggan niya si Attorney Libayan kasi pinost niya rin yung ano, video. Nag-screenshot siya ng video ni Attorney Libayan ano, kasi napag-usapan ni Attorney Libayan yung tungkol sa post ni Bernadette C. Smith doon sa yung post tungkol kay Alodia, okey? So, pero kailangan ano, kumbaga ikaw nasa Facebook ka nag-scroll, makikita mo yung mga post ni Bernadette C. Smith na yung nung una pa lang, may mga, patama na siya, sa mga scammer. Una yung kina Yexel, kina Mikey, yung mga na-scam. Doon medyo kapani-paniwala pa kasi marami nga naman nagrereklamo na mga taong naloko dun sa, investment scam, okey? Tapos nung lumabas, yung mga tipo ng kontrata na binibigay nila sa mga investors nila, yun. So, doon yung kaso nina Mikey and, Yexel medyo kapani-paniwala na. Pero level up siya ng mga post. Yung etong Bernadette C. Smith ay naglabas din siya ng matrix na nandodoon yung mga, pangalan ng mga sikat na influencers, sina Wamos, sina, Zainab. Tapos may ibang post din siya kasi, niya rin sina Rendon Labrador, nandodoon pa nga rin sina Raffy Tulfo, So, hindi mo maaalis na baka mamaya lalabas lang siya ng mga kasi wala naman din siyang nilalabas na ebidensya, dun sa mga pino-post niya lalo na dun sa matrix, sinasabi niya matrix na mga kasama sa mga nangi-scam sa mga tao. So, sana lang katulad ng sinasabi ko everytime na mapagmatyag tayo, okey? Hindi yung naglabas lang ng kasi kung tutuusin isa lang naman yung parang kapani-paniwalang nilabas niya, Kasi nga ang dami na rin nagrereklamo na tungkol sa kaso ni Yexel at saka ni Mikey, okey? Pero yung mga nilalabas niya ngayon is more on ano na, tsismis na, Kasi wala siyang nilalabas na mga ebidensya na pati yung mga famous influencers ay kasama. So, meron akong din dito gustong i-share dun din sa pinost niya sa Facebook. Dito may nag-comment dito sa baba, eto, kita ba? Okey, dun sa ano, pagbabanta kay attorney, meron nag-comment na eto si Kong TV may pinost siya ng, October 21, 2021, okey? This was 2 years ago. Tapos ang ginagawa ni Kong TV dito, yung ang pino-promote ni Kong TV dito ay yung PayMaya. Alam ko yung PayMaya parang mga GCash din 'yan, parang puwede kang magbayad ng PayMaya sa mga ano, sa mga stores or mga ganyan. So ito yung ano, promotion niya, okey. Ang ginawa naman ni Bernadette C. Smith,
para lang masiraan si Kong TV is gumawa siya ng panibagong parang promotion na pino-promote ni Kong TV na nag-eengganyo siya na maglaro ng casino, ayan. Ta's meron pa nga siyang may post din si Bernadette C. Smith na inerase niya na rin yung pinatamaan niya si Kong TV na parang, nagpo-promote si Kong at saka si V, yung fiancé nga ni Kong TV, ng mga, investment scam o yung mga casino, yung mga gambling, ano, atsu na parang niloloko nila yung mga tao. Tapos sumagot si Kong TV dun sa post ni Bernadette C. Smith tapos yun dinelete rin niya. Katulad nun dun sa, post na pinakita ko kanina na ang ginagawa nila is de-delete sila, ire-repost tapos maglalagay ng fake news. So doon pa lang, alam mo ng pati siya, wala na rin sa nasa tamang side. Kasi, naninira na rin siya ng mga tao, okey? Kahit si attorney, kahit na halugugin mo yung mga past, videos niya tapos sisiraan mo si attorney, hindi gano'n basta-basta masisiraan si attorney, kasi parang open book na rin si Attorney Libayan sa YouTube, okey? So itong sinasabi nilang promotion ni Kong TV sa casino is gumawa sila ng istorya para lang masabi na pati si Kong TV ay isang, scammer, okey? Basahin natin, "Alam ko maliliit lang mga jutak niyo, baka mag-blast, pero pero pilitin niyo, kahit mahirap 'wag ibenta ang Pinas." Okey? Oo, pati si Kong TV naglalaro ng Go Jackpot, online casino, #1 casino online in the Philippines. So, siguro itong nag-post dito, sino ba 'yan, Maxine Aguero, ayan, September 17. Tapos nakita ni Bernadette C. Smith, dun na lang siya nagbase na kaya niya nasabi na, scammer o may ginagawang hindi maganda si Kong TV is nagbase siya dito sa post na 'to ni Maxine Aguero, okey. Pero ang totoo, tignan yung picture, ito yung original picture ng 2 years ago na ang pino-promote niya is PayMaya. Inedit pati yung cellphone na kunyari naglalaro siya ng casino online sa cellphone, pero bandang huli ang pino-promote niya is yung app ng PayMaya. Alam mo yun, ikaw Bernadette C. Smith, na hindi mo nga maipakita yung totoong pangalan mo at yung totoong mukha mo sa online, sa tingin mo dapat kang paniwalaan. Ang dami niya ng nilalabas na pangalan online na mga influencers na nili-link niya sa mga scam na ganyan, investment scam o mga gano'n. Yung kay Alodia naman is wala naman siyang, binanggit, pero pinost niya yung picture ni Alodia para lang masabi na kahit naman kasi hindi mo sabihin na nangi-scam si Alodia, ano ba naman yung mga majority na pino-post mo, 'di ba? Tungkol sa mga ano, scammers na akala mo parang nilalabas mo yung mga exclusive na kung sino yung mga nanloloko, alam mo yun? Alam mo naniniwala ako kay Kong TV na hindi siya po-promote ng mga casino. Usually ang po-promote lang sa Team Payaman yung ano, yung mga members, pero si Kong TV hindi. Pero ang pino-promote nila is yung mga one, ano nga yun, one bet X ba yun? O kaya yung mga betting online, gano'n, kung sinong mananalo sa basketball o kaya sa boxing o kaya sa UFC tapos magbe-bet ka. Yun sina Burong, Boss King. Napapanood ko po-promote sila ng app tapos meron silang mga bonus code, tapos insert ganyan. At saka minsan yung mga Kevin Hermosada, sila yung nagpo-promote ng mga ano, yung mga sa cryptocurrency, yung mga gano'n, okey? Pero si Kong TV hindi ko pa siya nakita nga sa mga video niya na nagpo-promote siya ng eto lang ang pino-promote niya, PayMaya dati 2 years ago, yung mga Mountain Dew, ta's yung mga business niya. Pero yung besides that wala na, okey? So, kung nanonood ka talaga ng Kong TV, kung nanonood ka kay Kong TV, alam mo kaagad kung totoo o hindi yung pinagsasasabi ni Bernadette C. Smith. Gusto ko sanang kaso hindi ko na mahanap kung nasaan yung ano, kasi dinelete na ni Bernadette C. Smith yung post niya tungkol kay Kong TV na sumagot si Kong TV. So, yun lang. Ang gusto ko lang sanang ano, sabihin dito sa videong 'to is, huwag kayong basta-basta maniniwala. Lalo na yung mga sa investment scam na naengganyohin kayo mag-invest ng wala kayong ginagawa, mag-aantay lang kayo ng cash in niyo after mga ilang months, ng wala kayong ginagawa, na usually katulad ng sinasabi natin, when it's too good to be true, well, it's not true, okey? Kaya katulad nito naman, si Bernadette C. Smith,
maglalabas siya ng mga fake news, katulad nito, sisiraan niya yung isang tao nang wala siyang, ebidensya. Anong ebidensya niyan? Etong Go Jackpot Casino Online na inedit lang para kunyari nagpo-promote si Kong TV ng masama, ng kasino, ng sugal. Tapos kaya mo sasabihin dapat si Kong TV, nang-i-scam, 'di ba? Konting critical thinking, lagi nating pinapakalat dito sa video natin, na hindi basta-basta na 'pag nakita mo post ganyan, ta's may picture na ganyan, maniniwala ka na kaagad, 'di ba? Kung yung mga naunang post tungkol kay Excel at saka kay Mikey ni Bernadette C. Smith ay totoo, yun lang yung ano, kumbaga sumakay lang siya sa bandwagon na yun, Tapos nung yung mga sumunod na post niya na, akala natin mga ano, exclusive na mga ano rin, mga scammer din. Naglabas pa siya ng matrix, pero bandang huli anong ebidensya niya? Itong mga post na katulad nito, para lang sabihin na, scammer yung mga influencers na nabanggit niya, 'di ba? Maraming Pilipino na pagka tinignan 'to, itong post ni Bernadette C. Smith, parang kapani-paniwala, pero bandang huli fabricated din. Para lang siraan yung ibang tao. Alam mo yun, katulad din ng mga sinasabi ko, may mga tao talaga na nabubuhay sa kasamaan, na sanay na silang gumawa ng masama sa kapwa nila na nakakatulog sila ng mahimbing. Alam mo yun, kaya kailangan mas maging wais tayo sa mga scammer ngayon. Basta manood lang kayo ng mga videos ni, Attorney Libayan, nina Attorney Claire, na para mamulat yung kaisipan natin na hindi basta-basta pagka nakita natin, yun na yun. Kailangan mag-ano rin kayo, masid kayo, tama ba 'to o hindi? Totoo ba 'to o fake news? Yung mga gano'ng bagay, 'di ba? So, yun lang ang payo ko. Kasi mahirap na ngayon, pagka na-scam ka, ibig sabihin pumapayag ka na rin sa mga ginagawa nila kasi at the first place, pinaniwala kanila, 'di ba? So, tapos bandang huli magrereklamo kayo sa Raffy Tulfo na hindi naman dapat, 'di ba? Magrereklamo kayo kay Raffy Tulfo imbes na magreklamo kayo sa ahensya na o sa magsampa kayo ng kaso kung saan dapat magsampa, 'di ba? Medyo baluktot, kayo na na-scam tapos pupunta pa kayo sa ahensyang na, hindi naman makakatulong sa inyo. Pupunta lang kayo sa Raffy Tulfo in Action para lang, pahiyain, pero bandang huli natutulungan niya pa yung mga scammers na pre-aviso, yung bantaan sila na tumakas na kayo sa bansa bago pa kayo mahuli, bago pa kami magsampa ng kaso, 'di ba? Kaya lalabas ng bansa, hindi niyo na mahahanap, hindi niyo na rin mare-recover yung mga perang nakuha niyo, 'di ba? So, gano'n lang. Yung alam niyong due process malaking bagay din 'yan, hindi lang yung pamamahiya online, 'di ba? So, yun lamang po, sana mapagmasid at, maging mas wais sa mga scammer kasi 'pag na-scam tayo mas wais sila, 'di ba? So, yun lamang po at, please paki-follow po ako sa Facebook page natin and, paki-subscribe na rin po ako sa YouTube channel ko and, salamat po sa mga sumubaybay ngayong araw dito sa walang kakuwenta-kuwentang video natin ngayon and, ingat po tayong lahat, okey? Salamat po ulit, hanggang sa susunod. Ciao, ciao.